Hi guys, for today's ulam, dahil it's Friday, it's Munggo Day. Ayan, pinapakulo ko na ang ating munggo. Pag nakulo na ay medyo lusaw-lusawin natin dahil masarap na medyo lusaw ang munggo. At pagkatapos ay sinet aside ko, naggisa na ako ng sibuyas at bawang. Sabay-sabay na natin ilagay yan para wala silang away-away dyan. Halo-haluin natin hanggang maging translucent ang ating mga sibuyas at ilagay na natin ang ating mga kamatis. Haluin natin mabuti para mag-well combine ang ating mga ingredients. Takpan natin para lumambot ang ating mga sangkap. Ayan. Pagkatapos ay ilagay na natin ang ating giniling na manok. Pwede rin pong ibang giniling ang gamitin. Kung ayaw nyo po, huwag nyo nalagyan. Nilagyan ko rin ng konting tubig para medyo lumambot ang ating manok. Ayan. Pinakulo ko na at nilagay ko na rin ang ating lutong munggo. Pagkatapos niyan ay ilagyan natin ng tubig ng dalisay, kanin sa bundok, tralala. Halo-haluin natin mabuti. Yan, para yung sangkap natin ay magsama-sama mabuti. Nilagyan ko ng Himalayan salt. Hindi, joke lang. At pamintang gawa sa balat ng paminta. Nilagyan ko rito ng shrimp cubes. Alay ko, nabubulo ng paa ko. At haluin natin, pakuluin natin ng ilang minuto. Pagkakulo ay ilagay natin ang ano bang ito yung lalagay natin sa dito? Ayan, ang bitter na ampalaya. Ibinabad ko po yan ng tubig na may asin at hinugasan para mabawasan ang pait. Nilagay ko na rin itong, ano ba kasi ito? Itong amoy na lupa. Nakalimutan ko na ang pangalan. Saluyot. Ay, hindi. Basta, yun. Ayan, tinakpan ko siya. Kung ayaw nyo ng ganan na gulay, ay pwede kayong gumamit ng malunggay or buwad dahon ng ampalaya. Amoy na apoy yan dito dahil amoy lupa po siya. Ayan, nilagyan ko na rin tong balat ng bakang chicharon. Luto na nga po ito at takpan natin pagkatapos. Kaya salamat sa panonood. Bye-bye. Babush! Hello guys, for today's ulam magluluto tayo ng lutong toyong tilapia dahil wala tayong alam na lutuing ulam ngayon. Ayan, prituin muna natin ang ating mga tilapia hanggang maging golden brown. Tapos mag-isa tayo ng sibuyas at lagyan natin ng bawang para masarap at iwas tayo sa mga vampira. Charis lang. Tusta natin yan, hindi natin tutasta dahil mapait ang bawang pag natasta masyado. Isutay lang natin siya hanggang sa maging translucent siya. Lagyan din natin ng sili. Yung mga sili dito, mukha lang manghang pero hindi naman po manghang yung mga yan. At pagkatapos, ilagay natin ng toyo. Baliktad pa ang ating video. Toyo at gusto ko sa aking adobong tilapia ay lutong tilapia pala ay kalamansi. Tapos, lagyan natin ng tubig galing sa dalisay na bundok ng tralala. At lagyan natin ng pamintang puro balat. Lagyan din natin ng konting, asin. Nilagyan natin ng tubig, di ba? Para hindi siya masyadong maalat. At halo-haluin natin. Ano ba itong nilalagay ko dito? Ano yun? Hindi ko nakita. Nilagyan ko yung mga tilapia. Ayan, para takpan natin para manuot ang kanya lasa. Salamat sa iyong panonood. Bye-bye! Yan guys, for today's ulam ay nag-request ang aking kakwarto na magluto ako ng tinola. Ito, ginisa ko na ang sibuyas, bawang at luya. Yan, halu-haluin lang natin ng mabuti para manuot talaga ang ating mga pampasangkap. Nilagay ko na rin itong manok na talo sa sabong. Yan ang masarap na manok ko. Gamitin nyo. Masarap yan guys. At haluin natin para talagang welcome. Why English? Hindi, joke. Lagyan ko na rin ng acid ito na galing sa Himalayan. Charis, hindi, joke lang. At paminta na puro balat. At nilagyan ko rin siya ng Knorr chicken cubes. Ayan, lagyan natin ng tubig. Itong tubig na to ay galing pa sa ating dalisay na bundok, tralala. Hindi, joke lang. Bahala kayo. Anong tubig ang ilalagay nyo? Pakuluin lang natin ito ng ilang minuto. At pagkakulo na, ayan na, nang ingay. Nasa trabaho kasi ako, pasensya na. Ilagay natin itong, papaya na nasungkit sa kapitbahay. Hindi, joke lang. Nabili ito, mahal-mahal ng papaya dito. Halo-haloin na natin ang ating tinola na puro sibuyas. Speaking of sibuyas, dahil wala tayong malunggay or saluyot, ilagay natin itong dahon ng sibuyas. Ito ay tinola na puro sibuyas. At ang sarap-sarap ng kaya nitong tinola na ito dahil napakalasa ng sibuyas. At nilagyan ko rin siya ng chicharon. Chicharon baka po ito, balat ng baka dahil po wala po tayong chicharon dito, baboy. At hindi rin maganda ang
chicharon ng balat ng manok. Yan, halu-haluin din natin yan para magnuot ng ating lasa. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye! Hi guys, for today's ulam ay magluluto tayo ng sinigang na manok. At tayo magkisa muna ng ating mga sangkap. Ito, sinabay-sabay ko na ang sibuyas, bawang at ang ating kamatis. Halu-haluin natin mabuti para well-combined ang ating mga sangkap. Ayan na, hindi ko na makita ang aking niluluto dahil sa steam. Ayan, pinalambot ko muna ang ating kamatis para mas masarap siya. Haluin natin uli para maano ang kanyang, hindi siya sunog sa baba. Pagkatapos nating haluin, lagyan na natin ng tubig galing sa mga manok pala. Yung manok palang talo sa sabong. Ayan, masarap yan dahil talagang malinamnamang mga manok na talo sa sabong at sulit na sulit. Pagkatapos lagyan na natin ng pampalasa, asin, Himalayan salt to, puting Himalayan salt, joke lang. Haluin natin para makombine ng ating ang ating asin sa ating mga manok at pinakulo ko ng bahagya, mga 5 minutes ata yun. Pagkatapos haluin natin, lagyan natin dito na tayo maglalagay ng tubig galing sa dilisin ng bundok, tralala. Mahirap kunin yan dahil talagang mahihirapan kunin ang tubig na to. Ayan, pagkatapos natin, lagyan natin ng sinigang mix. Sa gabi ang aking napili dahil yan ay natitira sa aking pantry. Haluin natin para matunaw ang ating sinigang mix sa gabi. Pagkatapos nilagyan ko rin siya ng paprika yan para makulay siya. Smoked paprika po itong akin nilagay. Sarap-sarap ng ating sinigang na ito. Malapot-lapot pa dahil nga sinigang sa gabi ang aking ginamit. Pagkatapos ay nilagay ko na itong labanus na sira ang gitna. Talagang pinilit ko lang. At itong mga, mustasa. Ayan, inuna ko yung nasa pinakadulo ng mustasa kasi medyo matigas-tigas to. Ayan, pakuluin natin ng konti. Ayan, pagkatapos ng makulo ay ilagay natin ang iba pang mga gulay. Tulad nitong talong na hindi ko alam kung mga okra rin. Marami yung okra kaya so konti lang nilagay ko dahil marami-rami na rin ating gulay. Ang mga ayaw ng okra, pwedeng skip nyo ang okra dito. Pagkatapos natin lagyan ng okra, ilagay na natin at dahon ng mustasa. Yan, masarap ang mustasa. Mas gusto ko ang mustasa kaysa sa pechay kasi ang pechay medyo matigas-tigas or yung parang. Ayan, pagkalagay ng ating mga mustasa, takpan natin uli at luto na ito. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Hi guys, for today's ulam gagawa tayo ng kanto style fried chicken. Hindi ko alam bakit tinawag na kanto or dahil nabibenta ito sa kanto. Ito guys, nabarinate ko ng ating chicken. Lagyan ko siya ng asin at paminta. Lagyan ko siya ng pampalasa. At para sa ating breadings ay naglagay ako ng harina, cornstarch, onion powder at garlic powder. Nilagyan ko rin ng paminta at asin. Yan guys, i-coat lang natin ang ating mga fried chicken at make sure na todo coat ito hanggang sa kasingit-singitan. I-fry natin, maganda deep fry ito para mas lutong-luto ang loob ng ating fried chicken. Lagyan din natin ng nalagyan natin? Wala na tayong nalagay. Lutuin lang natin ito hanggang 10 minutes maluto ang ating mga fried chicken. Yan guys. At maging golden brown. Yan, ibalik-baliktad natin hanggang maluto ang ating fried chicken. Pagkatapos natin ito lutuin, hindi ko na alam ang aking sasabihin. Pasensya na. Ayan guys, hanguin na natin ito. Ilagay natin sa may mangkok na may tissue para ma-absorb ang extra mantika nito. At yan, luto na ating kanto style fried chicken. Isunod na rin natin ang susunod na ating lulutuin na manok. And guys, maraming po salamat sa panonood. Bye-bye, enjoy your meal, and God bless. Thank you for subscribing. I hope you like our recipe. Halo-halong recipe po ito. At sana mag-subscribe kayo sa aking Facebook page, Andy Mango. Thank you for watching guys. God bless and be good. Ingat po lagi. Salamat po. Bye.